we'll proceed po sa program natin. Po tayo sa program na I think will last hanggang hapon. So, 10 o'clock I think to 5 o'clock po hapon. So, meron po tayong survey sa Facebook, sa Messenger. Kung wala pa po kayong pangalan doon, please make sure na nandun po yung pangalan ninyo para mabilang po kayo doon sa attendees ng Christmas party. Para po yun doon sa dami ng darating, alam po ng mga pastoral team, and we could prepare yung pagkain para doon sa lahat ng atin. I think meron din po tayong exchange gift worth 300 pesos for the Christmas party. So, I think meron pong dun sa listahan ng mga aattend sa Christmas party, dun po manggagaling yung mga pangalan na bubunutin na pangalan nyo. So just make sure kung wala pa po kayo dun sa pangalan na aattend sa party, siguraduhin po natin na lagay po yung pangalan. Ay, na po tayo, nasa 30 plus na po, nasa 30 plus. Pasensya na po kayo na bubunutin. So nasa 30 plus na po tayo, I think pag may okasyon na po, maabot tayo ng 100. Pag may okasyon po, maabot tayo ng 250. Pag may okasyon po. So, masaya po yung binubuo natin Christmas party. Mas I think mas masaya yun kaysa last year kasi mas pinaghandaan namin. Yung last year po, binulat ko si DJ biglang mag-MC. So, hindi mo siya ready nun. Ngayon po, medyo relax na po si Kuya DJ. Kaya worship na siya, mas kasira po yung gitara niya. Mas relax na po siya ngayon. So, I think mas masaya po ito this year. Meron pong prepare ang music team na special number para sa inyo. Sana mag-enjoy po kayo kasi pinagpaguran po talaga namin. Last year pa po namin pinapractice yan. Music team. Parang ako rin eh. So, pinaghandaan po namin yan. So, kaabang-abang po yan para sa Christmas party. I think pati yung mga politiko darating para lang panoorin yung performance ng music team. So, that's it for the Christmas party. After the Christmas party, meron po Thanksgiving sa 29, tawa po, 8:30. End of September po, sa Capfer po yan. Kung aatin po kayo the Thanksgiving Festival, please attach your name dun nandun din po sa GC yun, para po makuha po yung attendees kasi meron po rooms na kailangan i-fill up po. Yun lang po, wala pong iba pang announcement ko. Ay testimony ngayong araw this Amen. Pili ng Diyos. Magandang hapon po. Wow. Ang kahit maulan, ang dami nyo. Praise the Lord. Kanina, habang nakikita ko ng awitan, sabi ko baka mamaya may papasabi na naman ang narinig. Yan nga. No? At, praise the Lord. At nakabalik po kami. No? Salamat sa Panginoon. Nakapamasyal si Pastor. So, ang talata po natin is hango sa Pilipos 1, Philippians chapter 1 verse 6. Lulubusin ng Diyos ang pinasimulang pagpapala. So, God will perfectly lulubusin ng Diyos ang pinasimulang pagpapala. Ito po yung
Ang verse po natin, Philippians chapter 1, verse 6 sa Tagalog. Nagtitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Yesu Cristo. Pulihin ang salita ng Diyos. Ay kung manalangin. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang iyong gabay at pagpapagod sa amin sa itong pinasimulan ay tuloy po ang katapos. Sa gitna nito, Panginoon Diyos, ay tinawag po kami sa iyo. Dalangin po namin na kasanayin mo po kami. Lubin mo po, Ama, na matapos po namin ang gawain ng sinasalamin po sa amin. Ito po ang lubusan na tatapos sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong salita. Dalangin po namin bago sa iyo ang aming puso, ang aming pahinga, ang pakinig, ang iyong buting balita sa aming Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. We have just arrived this morning, 9 o'clock. Ayun ba? 9 o'clock. Umalis po kami ng DLTV kagabi 9 o'clock din. So, 12 hours yung biyahe namin. Diyan ka na sa may Tiaon din. Bandang Tiaon, mas maraming ginagawa. So, nakakadili po ng biyahe. At si Binday, hindi nakaharap mo siya. Nakabawi na kanina. Pagdating namin, tulog agad. Ako medyo nabubulol pa. At anyway, salamat sa Panginoon sa biyaya ng pagpapakasyon na binigay niya sa amin. She just graduated kahapon sa PICC. Kasama po niya nag-graduate si Pastor Terence, si May, si Pastor S, Pastor Gina, yung asawa ng graduate sila. Nakita rin namin si Dr. Ray, si Kanyahura, Pastor Odi, David Aten, sa year natin, no? Aten ba tayo? Ba? Kaya yung bibig mo. Aten ba tayo? Pinansot na yung sistema. Pinansot na Sort lang. And it happened when nakausap po namin si Ate Kay. Makaalala sila kasi hindi nila alam yung papuntang balikan sa Salinas. Sabi ko, nag-arrange po ang Bicol team ng pagbiyahe nila. Sabi ko, sumakay po kasi yung sleeper pastel. Hindi sila, okay naman sila. Bababa sila ng naga, yung susundin sila ng sasakyan papunta na ng balikan. So, i-welcome po natin yung asawa na they are willing to be with us sa balikan. Anyway, lulubusin ng Diyos ang pinasimulang pagpapala. So, pagpapala po ito. Ano ba yung mga ginawa natin na hindi pa natin natatapos? O kaya natapos na natin? Usually, itong verse na ito is pinatutungkulan ito about bagong taon, di ba? Yung natin, New Year's resolution. Lord, ngayong taon po, ganito ganyan. Ang dami natin panata. Tapos, pagdating ng year-end, mag-iisip tayo, nagawa ko na ba? Parang gano'n. Pero sabi dito sa talata natin, hindi natin kayang gawin yun. We always seek God. Dapat namin siya palagi sa tabi natin, na katulad ng sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang Holy Spirit ko, ang talagang meaning nun is yung alongside with us. Kumbaga, kaya sinabi ng Panginoong Jesus, hindi kayo iiwan, hindi pababayaan man. It is because the Holy Spirit is lagi po nasa ating tabi. No? Nasa ating harap, nasa ating likod. Ito ang meaning ng Holy Spirit. Kaya ang Panginoon ay lagi po nasa sa atin. Amen? Amen ito lahat. Diba? Magalang tayo sa pagkatang Panginoon ay lagi sa atin. No? So natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesu Cristo.
Yung pong term na pagbabalik, saan po na, anong maaalala natin kapag sinasabing pagbabalik? Wala tayong naalala? Pag sinabing pagbabalik, maaalala po natin sa communion, di ba? Yung meaning ng communion, yung kanyang tipan ng pag-ibig. And then, ang sabi ng Panginoon, alalahanin natin siya sa kanyang muling pagbabalik. Sino ba yung naghihintay sa kanyang pagbabalik? Amen, di ba? Dapat lahat tayo, no? Araw-araw, sa buhay natin, laging gano'n yung iisipin natin, babalik ang Panginoon. Amen? Kahit anong problema, kahit anong kasiyahan, kahit anong pagpapala, kahit anong pagsubok, babalik at babalik siya. Amen? Walang hindi magagawa ang Panginoon para sa atin. So, ito sa talata po natin, Diyos po yung nagpasimula. Lahat ng plans natin, gawain sa buhay, unang-una Diyos po yung nagpasimula niya. Yung isip natin ay ginawa ng Panginoon. Nang lalangin ng Diyos ang tao, kasama doon ang buong pagkatao natin. Katawan, espiritu, at ang kaluluwa. Na ano lahat? Kaya doon nakasiksik yung mga plano natin sa buhay. So una, ang nagpapasimula ng mabuting gawain sa ating buhay ay ang Diyos. Sabi sa text natin, natitiyak po ng mabuting gawain pinasimulan sa inyo ng Diyos. So si Lord yun. So lahat po ng plano natin sa buhay, we should always acknowledge the Lord. It's always. Maging yan man ay hindi mo matapos mo man yan o hindi, we should acknowledge God. Kasi siya po yung nagpasimula. Sabi dito, pawang mabuting bagay ang pinasisimulan sa iyo ng Diyos. God is not capable of doing evil. Hindi po siya gagawa ng bagay na masama. Sabi po sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. So kapag tumingala tayo, makikita natin yung bituin, yung langit, no? Ang buwan, ang araw. Sino mo na maalala? Maalala natin, mabuti ang araw, vitamin D yan. Naalala ba natin sa atin? Hindi nito. Vitamin D. Diba? Yan. Kapag masama ang kaloob, hindi ko yan galing sa Diyos. Kanina, habang kumakawi tayo, ang gagaling na talaga ng kanidayat, simple lang yung ano nila, pero professional yung dating. So, I praise God na nangyayari dito sa atin sa bahay. Before, pangarap lang yun. Sabi ko nga noon, how I wish marunong kong motibo, araw ng bana. Araw ng bana. Alam niyo ba namang, siguro 15 years ago, may umagal po sa akin, nagkatrabaho po siya sa Japan. One time lang siya natin. Kasi pinagbabawalan siya ng family. Tinatawag mo sa iyo. Ang trabaho ko po niya sa Japan is gano'n. Noon pa, sa Japan, meron ng yung sisisimulan ng disket that time na tutulog na yun. Kalabat-kalabat mo lang yung sa keyboard, kakakanta na nakakaroon ng bahan. Noon pa. And then, hindi na po siya nakabalik sa church. Kasi hindi ka tayo ng mga. So, pray na siya isa sa mabuting kalagayan sa Pilipinas ng Diyos nasa ibang church, mga kambing. So, nung magkakaroon po ng marawang pagbaha sa Metro Manila, narawag po yung mundo. Maraming tanong nun. Kasi makikita natin sa tingin kung ano yung pinsala at ginawa ng mundo. Sasabihin natin, kayo mundo, gawa mo yung Panginoon. Sabihin natin, kapag masama, hindi mo galing sa Diyos yun. So maraming nangyari doon, kagagawan mo yung mga pagtuto sa mga ulot na
na may maling intention, masamang intention, diba? Kapag nagawa ko natin yung pagkulang, ulam na yun, ang galing na pa. Like stain, yung potato, buti na lang yung potato, nakabit lang tayo. No? Kumbaga sa tenga, parang yung pagbaril lang may truck. Sa tenga lang. I remember the time Saturday, kami mga pastors, no, ng concept, punta ko lang yan. So, lang lang dito. Kita ko na shot that time. May kausap siya. Turo ng turo. Siguro, pinapatibay yung turo. Kasi darating si dito. Nag-pray ko kami doon. Mga more than 10 kami. Husband and wife. Wala lang si Bigay kasi ginagawa siya. Kung kami, sa mga namin na doon, sa may entrance sa kapita dito, ginawa nila. Pray ko doon. Isa po kami sa naging instrument ni Lord, bukod sa mga maraming nag-pray, mga lahat niya ng religion, nag-pray sa buong Pangarinas Torte. That's why, nakabit ng tayo dito. So, we praise God. Pag mga ganyang bagay, ay yung nakakahagdan sa atin sa pinasimulan sa atin ng Diyos. Yeah. Hindi po yun act ng God. The planning was not an act of God, it was an act of man. Yun po yung resulta ng pag-abuso ng tao sa kalikasan. Yung po kapabayaan ng tao. So, pati nga ang masasamang kagagawa ng iba, maaaring balik-balik ng Diyos upang mauwi sa kabutihan ng ginawa ng masama. Ang tao naman, maging ang mabuti ay nababaliktad at nagagawa ng masama. Diba? Maraming ngayon na babaliktadin. Mabuti na yung ginagawa, hindi, pag nainggit, gagawa ng paraan para sabihin, masama yung ginagawa. Diba? Sa politics na lang, ang politics ko mabuti. Sapagkat ito po ay act of governance, art of governance. Kung walang politika, no? Wala rin mga bagay na magagawa mabuti. Kaya lang sa panahon ngayon, yung maraming nilagawa ng hindi. Tulad po yung magawa ng sa amin na, ang kalsada. Wala namang sira. Sira. Gitna. And then yung tatlong lanes yun, sinira yung gitna para sementohin. Pagkatapos ng semento, dahil ang ginagaling nila yung mga malaking makina, yung tabi, nasira. So, ganun lang. So, walang magawa. Wala tayong magawa. Yung mga bagay po yun ay hindi yung pinasimulan ng Panginoon. Naalala po ninyo ang saysayang po ni Joseph. Ipinabili siya ng kanyang mga kapatid sa Egypt upang maging alipin. Ngunit sa halip na maging alipin, ang ginawa ng Lord sa kanya ay naging governor ng Egypt. Yung masamang ginagawa sa atin, minsan napapabuti tayo. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Minsan tayo tayo ng plano, mabuti ito, and then, pinipilit mo kahit hirap ka na. Kasi inisip mo mabuti. But, malalaman mo sa batang mundo, hindi ko nakalaw dito. Nung nakasama ko sa kwarto sa workplace, one Pacific place, nag-sorcery siya. Nagkakwentuhan kami. Nalaman ko na nagtatrabaho siya sa bangko, pero nursing graduate siya. Nasa bangko siya, wala siya sa hospital. Huwag tayo, di ba? Kung saan ka nilagay nito, pagpipilin mo, hindi ko mo engineer ka, pagawa ka lang ng bahay, pagawa ka lang ng building. Maaaring hindi ka gawin ng lordo, maaaring sa business ka. Maraming gano'n. So, katulad ni Joseph, di ba? Naging governor siya ng Egypt. At siya ang nakapagligtas sa mga kapatid na napahamak sa kanya. Yung mga kapatid na binenta siya sa bandang huli, nagkaroon ng napakagandang drama na hindi naisip ng mga writers ngayon, ginagaya na lang yun. Yung ganun mga bagay. Kali mo si Genesis 45 verse 5, ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari.
Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang magpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Yung ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Kasi nung nagkakilala na sila, nagsisi yung mga kapatid niya. Sorry, pinabili ko namin. Diba? Pero anong ginawa nila? Gumawa sa nakaraan para meron isang happy ending na mangyayari. Ano meron sa buhay natin, di ba? Kahit kasama-sama na natin sa bandang huli, gagawa ang Panginoon sa atin happy ending kung tayo ay susunod sa Kanya. Amen ba? May kilala ba kayo gano'n? Na nagkaroon ng happy ending. Sa una, Diyos po ang nagpasimula. Pangalawa, Diyos din ang lulubos. Sa inyong magtatapos nito. Hindi lamang pinasisura ng Diyos ang mabuting gawa sa ating buhay, nililubos niya ito. Sabi po sa text natin, natitiyak po ang mabuting gawa pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin. Amen. Parang kapahingahan sa ating mundo. Parang, wow, hindi pala ako magpapagod talaga sa bandang huli. Di ba? Meron parang tulong sa akin. Diyos talaga. Diba? Kaya kaysa lang isipin ang mabuting gawa na pinasimulan sa atin ng Diyos ay mabuti ng pabuti. Hindi ka nagmamalay pagaan. Ganun ba? Pagaan. Sabi nga sa 2 Corinthians 2:18, we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. Alam niyo po, hindi ito sa langit. Dito sa lupa, wala itong mangyari. Yung kanyang kaluwag-halikan, may sasakatin. Ganun ba? Dinadala tayo ng Diyos sa isang angkas ng gloria tungo sa mas mataas na angkas ng gloria. Ever-increasing glory. Kaya, yung identity natin bilang anak ng Diyos, kapag po tayo lumalakad dyan, isipin po natin na tayo Jesus Christ Jr. Mahalaga po yan. Lalo lang magpaplano ka sa buhay. Isipin mo, ikaw si Jesus Christ Jr. Tataka pa yun. If anyone is in Christ, he is a new creation. Binago ka na niya. Ikaw na si Jesus Christ Jr. Hindi ka na sinay ng kasalanan. Hindi ka na sinunod sa masahan. Pero yung pangalan pa rin yung bigyan mo. Pero kapag ikaw yung lumalakad kasama ang Panginoong Jesus, ikaw ay Junior na yan. Huwag mo natin kalilimutan dahil sa tayo pumunta, tayo ay nasa Panginoon. Kung minsan may mga gawa na pinasisimulan lamang, hindi natin natatapos. Ako'y talagang isang malungkot yung mga tulad yun, natin pagsun mo kanina, yung sa amin lang, paglabas ng bagang, nandun pa rin, nakatiwang pa rin yung ginawang kalsada, pero matagal ng tuloy yun. Hindi ko na ng bulan, basta na naman. Kaya yung DPWH, hindi na Department of Public Works and Highways. Ang meaning na nito, daang pambayan na walang hantungan. Ang DPWH. So, ano bang inumpisahan magandang gawa na dapat tapusin? Ang ginawa pala nila, yung gitna yun, yung sinisirahin ng mga asuna, yung gitna, nagpaalam muna sila sa governor natin. Mag-ayos po kami dito kasi kung manilaya, national yata yun, national project. Kaya lang, siguro nagkulang si governor natin. Hindi niya na-anticipate na 5 buwan na, 6 na buwan na, mag-iisang taon na, hindi pa tapos. Nakatalaan po ba kayo sa diversion? Yung malapit sa subdivision doon, na ilang taon na kayo? Hindi pa tapos sa bridge. Hindi pa puntang total.
Nakakalungkot. So, ang Kristiyano po hindi ganyan. Tayo, nagtatrabaho tayo. Iniaalay natin dito sa Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng wisdom. Humingi natin yung kalooban niya para sa plano natin sa buhay. Ganyan ba? Ganun ba tayo? Ganun tayo. So, maging si Jesus ay nagbabala na kung meron tayong umpisahan, kailangan iyakin natin na matatapos ito. We have to count the cost. Yun ang babala ni Lord in Jesus Christ. Hindi tayo masisihan sa mga bagay na hindi konkreto. Siyempre, di ba? Lalo yung mga teachers. Gawa ng assignment, and then yung deadline na, incomplete pa rin yung mga estudyante. Magagaling ka talaga. Diba? So, lalo naman ng Diyos, kaya makakaasa tayo na lahat ng magagandang bagay na sinimulan sa atin ng Panginoon ay Kanyang tatapusin. Sa ayaw mo at sa hindi. Kaya nga, minsan, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay. Yung pala, gusto ng Panginoon na tapusin yung plano niya sa iyo. At may bago siyang ibibigay. Ano ba nang ministry natin ngayon? Sabi ko nga, hindi yung permanente, hindi yung permanente dyan. Pagpalitan kayo. Ngayon, yung pagpalit na yun, kailan yun? So, paghandaan yun. Pag wala na ako sa music ministry, hindi ba ako agad ng church? Yan yung tanong. Kung ba hindi na ako maawit, hindi na ako gitara, hindi na ako mag-drum, hindi na ako mag-keyboard, hindi na ba ako mag-active sa church? So, maghanap po tayo ng ibang parang. Ibang parang tayo nakakapag-lingkod sa ating Panginoon. Yun po yan. Hindi yung, ay wala na. Taga-upo na. Hindi po gano'n. May ibang ipapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya sabi dito sa mga, sa versions ng ating talata, yung ulit. Sabi sa King James Version, sabi dito, He will perform it. Sa NIV, He will carry it on. Sa NLT or New Living Translation, He will continue His work. No? So, ang pinakamaganda dito, yung sa New American Standard Bible, ang sabi dito, He will perfect it. Ibig sabihin, perfect na. Tapos na. Kung pag-submit mo, 100% yung grade mo. Mapapawag ka kay Lord. Diba? God is bringing us to perfection. Hindi lang complete, kundi perfect. Pagdating niyang perfect tayo. So una, ang sabi natin, Diyos ang nagpasimula. Pangalawa, Diyos ang lulubos. Ang pangatlo, Diyos ang nagpapanatili. Hindi lamang nilulubos ng Diyos ang pinasimulan, mabuting gawa sa ating buhay. Ginagawa niya ito upang sa pagkakagalan. Hindi yung gagawa ka, okay na yan, pwede na yan. Kaya Lord, hindi ko pwede na yan. He's a perfect God. He's a holy God. So yung ginawa niya tayo, perfect tayo. Kaya, yung ginawa niya tayo, perfect tayo. Kaya lang gusto niyang ibalik yun sa atin. It is not only complete, it is not only perfect, it is also long-lasting, pangmatagalan. So sabi po sa verse natin, natitiyak ko kung mabuting gawa kung nasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw na pagbabalik ni Jesucristo. So kung minsan, ang mga iniisip ko natin, binabala ay masyadong short term. Diba? Meron naman talagang gano'n sa management. Short term ay long term. So sa atin, sa mensahe natin, pangmadalian lamang at hindi pangmatagalan tayo. Ngunit ang Diyos, ang layunin niya para sa ating kabutihan ay pangmatagalan. Mula ngayon hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. So, yung mga kapatid natin yung mga nauna na, yan pa rin yung plano ng Panginoon, hindi pa rin magagawa.
yung kanyang faithfulness, yung kanyang kakapagan sa atin, yung kanyang pagmamahal, hindi po yan nagbabago. Ito ang nagbabago. Nais ng Diyos na habang wala pa tayo sa langit, ay nakita mo natin ang langit dito sa lupa. Pwede ba yun? Amen. Diba? Although iba ang langit o ang lupa, ang gusto ng Panginoon ay makita mo natin yun. Katulad ng salvation natin, ini-enjoy mo ba yan? It is a gift from God. Regalo eh. Diba? Kapag nakareceive tayo ng gift, anong ginagawa natin? Bubuksan mo yun. Anong nararamdaman mo kapag binubuksan mo? Yung excitement, ano ba ang nasa laman nito? Diba? It's like our salvation. Ini-enjoy mo natin. Wow! Diba? You should enjoy it. Kasi nasa iyo na yan eh. In other words, how to enjoy your salvation. Diba? Kahit na hindi maganda yung buhay mo ngayon, huwag kang hindi, huwag kang makakala. It is because kapag naalala mo yung kabutihan ng Diyos na binigay sa'yo, mapapauwi yung mga problema. Sabihin mo, physical lang itong nangyayari sa akin. Kulang sa tuition, kulang sa pambayad sa pamilya, sa ilaw tubig, walang data. Pansamantala naman yun. Magkakaroon din yun sa tamang oras, sa tamang araw, tamang panahon. Kaya yung salvation mo, nasa sa'yo na yun. Kahit wala kang pambili ng data, kahit wala kang pambili ng pambayad sa pamilya, sa tubig, yung salvation na sa lubo. Kung natin, we have to enjoy that. Yun yung sinabi ni Pablo na sa bawat kabi-kabi lang kami ay tinawag sa akin, nilalati ko, pero hindi siya magsuko. Yun yung bagay na gusto ng Lord na mag-inspire tayo. Na lagi natin maalala. Yung abot natin, diba, sa ulang biyaya. Kahit ang hirap na nangyari sa ano, sinapak siya, pinayon ng suka na nakakapait, nilatigo, pinagkita ng magnanawa kahit hindi, pinagkita ng sinungaling kahit hindi. Hindi ko siya kumuha. Hindi niya sinabing, ako ko na. Hindi niya sinabing, ako ko lang kayo niya. Hindi niya sinabi yan. Ang inisip niya yun, talo ba na naman? Yung pagmamahal mo naman sa akin. That is why, when we serve the Lord, isipin po natin yung kanyang ginawa, hindi yung ginagawa natin. It is who He is, and not who we are. Isipin natin, ay, hindi ko kami Panginoon. Ay, wala akong magbigay sa church. Ay, lagi kong binigay sa pastor. Ay, lagi akong, hindi akong absent sa church. Hindi yun. It is who is, kung sino siya. Yung ang laging isipin natin. At iisip natin na, mas marami ako kaysa kay Mami Chief, mas marami ako kaysa kay Sister Wen, hindi naman. Sapagkat ang pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon ay pantay-pantay. God cannot love us more. Yung love na binigay niya sa atin, it is enough for all of us. Sapat na yun. Wala ka nang hahanapin pa, hindi ka nahihingin ng dagdag pa. Sapat na yun. Ganyan ba? Yung pagmamahal ng Diyos, sapat na yun sa atin. He can love us more or less. He cannot love us more or less. Yung pagmamahal na binigay niya sa atin ko, it is enough for us sa katulad para tayo mabuhay dito sa lupa. Yun po yung bagay na dapat iisipin natin. Siya nagsimula, siya nagbubos,
Sabi ko, magpapanaginip. That's why, hindi ang isang Kristiyano tunay, hindi ko talaga sa sumusuko. I remember, yung kapatid yata, babae ito, kapatid yata siya na Ifreda Pilar. Babae yun. Meron siyang anak na parang naging sundalo sa US. And then, nagkaroon siya ng hindi magandang experience doon, na trauma. Umuwi dito sa Pilipinas. Ano siya? Asaway. Dami niyang ginawang hindi maganda dito sa Pilipinas. And then, hanggang sa naging wanted na siya. At nilusog yung bahay nila ng mga polis. Ano ginawa nung natin? Tinama yung mga. Hindi ko sinasabing gano'n ng Diyos. Sinasabi natin yung pagmamahal ng ina na tama doon sana. To the point na kahit buhay niya yung kapalit, yung pagmamahal niya sana nandun pa rin. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa atin, itong pangarulo, hindi yun magagawa ng tao na katulad natin. Only Jesus had done it. Siya lamang yung nakagawa bilang tao. Nangyayari niya ang kanyang buhay para sa atin. Na habang tayo ay makasalanan pa, ipinadama niya po ang kanyang pagmamahal sa atin. Romans 5:8. Kaya kung natin kakalimutan yun, ano mang pagsubok na dumating sa buhay natin, yung pagmamahal ng Lord, hindi nang babago. Tatapusin niya ano bang buhay na kakaharap natin dito sa mundo. Siya lang at wala na iba. Sabi ko si John 10:10, sabi ni Jesus Christ, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Ng isang buhay, ng isagana at ganap. Naranasan na ba natin yung isagana? Sabi dito, buhay at ganap. Gagawin po niya sa atin kung tayo ay mananatiling makapat sa kanya. Maraming kwento na nangyayari sa buhay natin. Si Dorothy Jr. Nakapanood na kayo ng kanyang testimony. Dorothy Jr. Si Robert. Sa FB, meron kami. Itay mo lang, Dorothy Jr. Testimony. Yung ganyan testimony niya. Napagbitangan ko siya ng sulog ng bahay. Naalala ko din, bata pa ako. And then, nakulong siya. Ito yung sinasabi natin, na gumagawa ka ng mabuti, yung mabuti ang ginawa mo, binalik ka. Siya na po yung nakulong. Parang si Joseph, diba? Si Dorothy Jr., nakulong siya. Natakpuan mo si Lord. Tinawag siya ng Lord. Kung isipin natin, kung mangyayari sa buhay natin, nasabihin natin, huwag na lang ako makulong. Di ba? Eh, ba? Ayaw ko makulong. Nakakaya. Ayaw ko lang. Nakakaya. And even some Christians, yung mga close Christians, kinakaya sa Lord eh. Di ba? Tinatawag na ni Lord, ayaw ko lumantad. Buti pa yung mga LGBT, lumalantad naman. Yung mga Christian na tinatawag ni Lord, ayaw ko lumantad. Natatakot pa sa nanay, sa tatay, sa asawa, sa mga anak. Diba? Huwag kinatawag. Si Lord mo yung nagpasimula niyan, si Lord yung tatapos, yung mananatili sa'yo. Ano ba? Ano ba? Classmate in high school, that-is ko sa ngayon. Nung wala pa siyang asawa, binibisita ko sa clinic niya. Then sabi niya sa akin, bumatin siya sa Manila. Pero hindi siya umatin dito. Why? Kasi yung nanay niya, religyoso, araw-araw nasa Catholic, isisimba. Ayaw niya rin tayo. Ngayon, nasawa na siya nasa hinigayan tayo, yung supermarket sila doon. Hindi ko alam ang status na bilang Christian. Kaya
Pagkay Lord, huwag kinikiya. May sabi na sa Bible, kapag kinikiya mo siya, tatagyan mo. Di ba kang nakatawag, Lord? Huwag kinikiya si Lord. Kung mag-apply ka sa trabaho, hindi mo. Minsan nahihiya ka pa. Kung yung nasa HR is Christian, ito yung priority. Ngayon ba? Ngayon po, may mga corporations na welcome na sa kanila mga Christians. Bakit? Kasi mabubuti ng trabaho. Mag-aanos sila. Kaya tinatanong, pag nakita nila ng Christian, ito, gusto ko. Mga corporations po ngayon, okay na sila. Hindi na sila katulad ng Christian ko. Kaya, hindi tayo katulad ng isang religion na kinakailangan magpapenta sa gobyerno para tanggapin sila. Diba? Sila yung incomplete eh. Diba? INC. Incomplete. Diba? Kaya sabi dito ni Lord, hindi ko pwede yun. Incomplete na. Diba? Bakit nagugustuhan ng Pilipina ang Dorian Lorena? Bakit nagugustuhan ng Pilipina? Sino may isa ko yung nobela dito? Ako di pa ako nakatapos na sa nobela mo. Pero, nasimulan ko, hindi, pero natapos ko siya. Maganda naman yung hindi. Saan gawain ni Lord? Sino may isa? Dorian Lorena dito? Sino sa web? Bakit gusto ng Pilipino mo? Kasi may happy ending. Amen? Yung mga Pilipino, yung mga pelikula natin, kapag pumasok ka sa sinyahan, yung ending, nakakaiyak, lalabas ka malambot. Diba? Pero pag nanood ka ng Korean telenovela, wow! Ganun. Naalala ko tuloy yung kwento sa akin. Sa Mindanao daw, paborito lang si MPJ. Pagkalit ko siya. Pero kapag ang pelikula, nakatay siya sa MD, pinabalo nila yung sinyan. Gusto nila, buhay pa rin. Diba? Para lang yung Apollonciano. Bakit bumaba yun? Kasi patay na nabubuhay pa. Diba? May happy ending. Amen? Bawat isa po sa atin, bibigyan tayo ni Lord ng happy ending. Amen ba? Kahit mo na lang. Pati ang Diyos, salamat ko Ama sa biyaya ng pagtibig na ito. Dalangin po natin ang bawat puso na ito, Panginoon. Bawat kaluluwa na ito. Kaibigan ko Ama ng kasiyahan, katulad ng kasiyahan na ibinibigay mo po. Ibinibigay sa iyo ng Ama. Isang kasiyahan, hindi mo mahalin, hindi mo mamatay. Ano man ang aming kalagayan sa buhay, ito'y lagi mong namin mararamdaman dahil ito po'y pinasimulan mo sa amin, lulusin mo sa amin, panatatuloyin mo sa amin. Sa ito mga pagkakita, pagsamba at patuloy, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi ni Pastor ay sa beda ng simula, sa gumagawa, may katapusan, basta umano na, lumikit ka sa ganun, iisisip ko sa inyo na siguro para mas maputi, siguro ka kayo sa akin sa rin ito. Kasi kahapon yung terminal. Anyway, lumaki ako dito sa lahat. Dito ako pinanap sa tayo. Pero ako pinanap sa Pandal, sa Barangay 5. Nag-aral ako sa Taipa Open School. Nag-aral Taipa Open School na konsolasyon. Ang teacher ko sa Castaningay. Yung pangalan ng street ng kanulay ko yung naharapan, yung ganto. Yung teacher ko nung ginagabi na ko. Ano ako pangalan? Isang ko yun eh.
Mas regular. Anyway, kaya ako rin kwento sa inyo kasi mahaba-haba yung kwento ko sa akin, pero pagdating ko, yung tungkol sa sinasabi ni Pastor sa tubig. Nung maliit pa ako, madalas, kasi kami yung may-ari halos ng chapel sa Bandan, yung sa Florida. Saan ko ng lolo ko yan? Yung may sakit siya, nilagay niya sa chapel, sa inuman, nagawa yung chapel sa Bandan. Amin yung chapel yan. Sa Bandan, nagmimisa niya tuwing linggo. Kaya, kasi ang misa nun sa layo, isa. Pag linggo, may misa rin sa Bandan. Lahat na mayaman sa Bandan, alas 5 ng umaga. Si Binso, si Lopez, lahat na mayaman yun. Sera, Pabico. Sabihin ko lahat na mayaman, nando sa Bandan. Sa umaga, nagkwentuhan sila. Papanagin mo ng lugar. Kaya yung Bandan, sila ng araw yan. Nandiyan yung chapel. In fact, nag-misa yung actually sa Manlaga, Pontifical Mass. Naghingi ng contribution lolo ko, nakakipin siya ng 6,000 para kung nasa misa. Mahal ang Pontifical Mass. Noong araw 6,000. Isang bahay ng 10,000 lang. Yung misa 6,000. Mahal yung Pontifical Mass. Kaya kung siya yung mga mayayaman na nilalamitan niya, gusto naman, kasi nagpapamisin niya sa Bandan, hindi ng chapel niya. Kung isa, nagpibigay na lang yung mayaman sila tabi. Naman, sinasabi ko pa nga, ito yung mayaman sa tayong mga araw. Kakain mo yung mayaman yan. Yung lolo ko na tsaka yan. Habang yung lolo ko na tsaka. Ako, matsaka rin ako. Yung Aurora, may Aurora yun. Yung fiesta niya sa Bandan, pag-linggo, na August na Sunday. Yung Porto Fiesta, may isang gabi yun eh. Nag-Aurora. Parang hindi ng krus. Parang pinakasya pa Bandan na nag-Aurora. Kaya ngayon, ngayon na, wala ako sa daya. Hindi nila alam, naging pro na rin ako, hindi nila alam. Nagkago dito sa Bandan, wala yung chapel. Binukas ng chapel na bago. Ako sa dulo, pinatuloy sa ito. Nalapit-lapit sa Montessori. Bagong chapel. Ano raw, ang nag-contribute sa dulo. Pero naman din. Sa kasi ko ko, kung nangyari ng dating presko. Contribution sila para yung lupa. Bigay ko sa chapel. Kasi pinalis sila sa chapel. Pinalis nung nangyari ng chapel. Contribution lahat. Ako yung nahanap nila. Si Manny Castro. Si Manny yun. Hindi ko si Manny. Kilala nila si Manny. Pero makahingin na pera kay Manny. Para rin sa chapel. Ako patay ko na hindi mo makatulog na. Problema ako eh. Kahapon, makakain kami dito. Kahapon na sa Crystal. Lapitan ako, sa babae, sa Lea. Ano, dito ako na, kailangan ng siga. Ano, sa siga sa lalo. Ay, gagawin na namin yung mag-inaugurasyon sa Bandan, sabi niya, kailangan ng siga. Yung mahaba siga, si Bahan. Ang isa ng 8,000, yung 10 sabi. Dilata kami dito, pag-ikahit sa lalo. Naalala ko yung sitwasyon nila. Lahat ng problema nila, dinataanan nila. So, ang talang nung naging born na rin. Sa akin, hindi problema siya. Hindi problema yung banda. Hindi problema yung pare. Pare niya, once a month na sila nag-imisa, Sabado. Eh, sa akin, everyday mo na, dito sa Pasko. Yung dulo ko ng buhay ko. Nung malita ko, katuloy ko ako eh. Pero yung dulo ko, ginagawa ng lahat na, alos kompleto tayo eh. Umulan. Ginawa niya kasi ma'am, kaya ako sila naman, ito ang ginagawa nila. Eh, nakita ko paano mahirap gawin. Parang samantala tayo, ano nga natin ginagawa, parang hindi ko inisip na para sa atin. Lagi sa atin na lang, tapos sila tayo, umitin na sa tayo. Sila pa kailangan na ngayon. 70 years ako na ako. Hindi ko ko sa iyo. 15 ako, 14 ako. Matagal. Kaya kung nakita ko ko habang buhay, kasama ko yung mga stamay ko doon. Kasama ko sila na. Pero hindi mo rin ako ng gabi. Dahil ako sa Manila, hindi ako sa akin, ako sa tao. Binago niya yung buhay ko, binago niya yung kasama ko. Kaya lang nila ako, pumunta sila dito, pero kung saan nahiya sila. Kasi si Manny, nag-inom lang eh. Gusto nyo naman manginginom lahat ng pagkata ko eh. Kaya si Manny, nag-inom. Kaya para pag sinasabi nga ng pastor eh, hindi pa kayo ng eh. Kasi hindi na magsalita, yung ibang tao, naaalala sa'yo. Kasi talaga matagal na nila makakinig sila saan, mapunta pero nahiya sila. Sila nag-inom. Hindi ako nag-ipagbila sa kanila, hindi ako. Mga ganun ba? Binago ng gabi. Kung wala ng gabi iba sa akin,
ito yung ginagawa tayo. Pastor ako, may higulim na dito, hindi ko alam pari. May silya ako na hindi man mahaba, pero may silya tayo. Kompleto rin. Kita ko saan na tagal ko. Pero tutulungan ko sila. Dahil yung generosity naman namin, natin sa lahat, wala naman ano. Kaya na sinasabi mo, napakahirap. Napakahirap. Ang tawag sa buhay na yun. Ngayon, mahirap ako. Hindi ko kilala si Diyos. Kasi naman sa Romy, yung may aso na sa ito na pinag-uso sa akin nila. Kaya yun ang gusto ko share sa inyo na yung sabi yung pastor kami na kailangan na sila natin, gano'n naman natin. Pero pag binago niya yung buhay mo, tuloy-tuloy. Sabay ka lang. Sabay ka lang. Kasi hindi mo nakikita yung dulo. Ako ngayon nakikita ko na konti kasi sa dulo. Pero ngayon nasa kita yung iba eh. Iba, kasi wala lang. May dulo yan maganda. Lahat tayo may dulong maganda. Isipin natin, maganda yung dulo. Yun ang gusto ko.
you, Lord. Thank you for your great hand, Lord. You are Lord of Lords, you are King of Kings. You are everything to us, Lord. Thank you, Lord, na kahit na maulan, ay nandito pa rin kami sa inyo para kayo ay papurihan sa bayan at kakilain. Maraming salamat, Lord, sa buhay na binigay ninyo sa bawat isa sa amin. And thank you, Lord, dahil hindi ko kami pinabayaan kahit kailangan. Lord, po kayo pagkabi sa aming tabi na patuloy kami naniyayakap, na patuloy kami minamahal. Kaya maraming salamat, Lord, sa kabilaan ng mga problema binibigay na lumarating sa aming buhay. Nandiyan kayo na pinapawan ninyo. Tinutulungan na kami, Lord, na hindi kami pinapabayaan. Pinapanalangin po namin, Lord, sa aming pag-uwi. Tinatan niyo kami, kabayan, Lord. Pinapanalangin po namin sa inyo, Lord, na sa aming pag-uwi ay hindi naman po ninyo ang ilagay ko. At makarating kami mag-save sa bawat kami namin. At pinapanalangin ko rin, Lord, ang pagkain na inihain ninyo sa amin sa kapatid ko. Napatuloy kami, Lord, magpapasalamat sa mga bilayang pinagkakaroon ninyo sa bawat isa sa amin. At nagpapasalamat rin kami kaya Pagigay dahil hindi siya nagsasawa na magtulong at magpakain sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus Christ. We love you, Holy Spirit. Sa service sa Sunday, naulit po natin itong John 13:24. And this commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Sa pag-uutos sa sarili, binibigay ko na kayo ibigay sa isa't isa, na kung paano umibig ko kayo ay ibigay naman kayo sa isa't isa. So, praise God po. Tayo po ay